Mindanao Rail Project ng Duterte Administration, hindi na natuloy, dahil napunta lahat ng pondo nito na nagkakahalaga ng 51 billion pesos, sa anak niyang si Congressman Paulo Duterte. Para lubos nating maunawaan, pakinggan natin ang paliwanag ng isa sa mga respetado, at hindi bayar ang blogger na si Attorney Enzo Recto. Hindi napunduhan ang Mindanao Railway Project o Mindanao Rail Project dahil napunta kay Pulong ang 51 billion pesos. Ayan mga kabunyog, maganda tong topic natin. Dito, makikita natin, marami tayong mga dapat na proyekto na ginagawa sa ating bansa. Halimbawa, ang pagsasagawa ng mga railway project. Imaginin nyo sana yan mga kabunyog, yung Mindanao Rail Project na yan. Ang first phase niyan, base sa plano, ay mula Tagum, dadaan ng Davao, magtatapos sa Digos. Mahaba, ano? Yan yung tinatawag na, ang segment na yan ay Tagum, Davao, Digos. Ibig sabihin, galing ng Tagum, dadaan ng Davao City, tapos magtatapos sa Digos. So mahaba, no? Mahaba. Alam nyo ang halaga sana ng proyekto na yan, yung budget na kakailanganin, 83 billion pesos. Ang original na plano niyan, pinagmamalaki yan nung panahon ni Duterte kasi taga Mindanao siya, presidente siya. 83 billion pesos ang kailangan doon sa ganung segment. Ibig sabihin yung galing ng Tagum, dadaan ng Davao City, magtatapos sa Digos. Pero napakagandang proyekto yan, mga kabunyog, sa Mindanao. Kasi ang Mindanao naman, hindi naman bulubundukin yung ruta na yan eh. Kumbaga, yung galing ng Tagum, dadaan ng Davao City, tapos Digos, yung haba na yan ng railway project na yan, ay napakaganda. Kasi alam nyo, yung ibang mga bansa, ang napaka-epektibo nilang mode of transportation, yung mass transportation nila, train. Ngayon, sisimulan sana yan noong 2019 sa build ni Duterte. Kaya dapat 2024 at 2025, kung nasimulan yan noong 2019, yan dapat ay operational na by 2024 and 2025. So anong nangyari? Drawing. Bakit drawing? Walang pondo. Walang pondo mga kabunyog. So ang tanong, wala ba talagang pondo? Pinag-uusapan ngayon, inamin din, kinumpirma ng DPWH na totoo nga na ang pondong nakuha ni Pulong sa loob ng 3 taon, nung last 3 years ni Digong bilang presidente, ang nakuhang pondo ay ni Pulong bilang congressman ng 1st District ng Davao City ay nagtototal ng 51 billion. Mga kabunyog. Nung 2020 yata, 13 billion. Nung 2021, 15 billion. Tapos yung last year na 2022, 13 billion. Kung tinotal mo yon, 13 billion, 15 billion, 13 billion, 51 billion po yon. So, kung mayroong 51 billion na ipinundo lamang sa isang congressman na anak ng presidente, si Pulong Duterte, pero hindi natuloy yung Mindanao Rail Project dahil wala daw pondo. Ang una kasing usapan, pupunduhan yan galing sa utang sa China. 83 billion. Nangako ang China na pupunduhan yan. Kaya lang, hindi naman napunduhan ng China eh. Yung China drawing din lang. Pinapasok lang si Digong, si Duterte. Ngayon, dahil ba hindi napunduhan ng China, hindi natuloy yung utang, hindi na dapat tinuloy ang project? Dapat itinuloy dahil mayroon namang pondo ang gobyerno. Mayroon ba talagang pondo ang gobyerno? Mayroon. O tingnan nyo, si Pulong nga, isang congressman lang yan First District lang yan ng Davao City. Tapos mayroong 51 billion. So dagdagan na lang yan. Dagdagan na lang yan ng 22 billion. Dagdagan ng 32 billion. Pag dinagdagan ng 32 billion, 83 billion na. Mga kabunyog, mga kababayan. So ibig sabihin, ganun. Yan ang problema natin sa Pilipinas, mga kabunyog, mga kababayan. Wala daw tayong pondo. Kailangan daw mangutang.
hindi naman kailangan mangutang eh. Hindi kailangan mangutang. Kasi napakaraming pondo ng bayan. Saan napupunta? Sa korupsyon. Sa korupsyon, mga kabunyog. Magkano yung nawalang pondo sa Farmally? 12 billion. Magkano yung halaga ng overpriced na mga laptops nung panahon ng COVID? 4 billion yata yon eh. Magkano yung nawala sa PhilHealth sa panahon ni Duterte? 15 billion. Magkano yung nawala sa PDAF? Yung mga kaso ng PDAF na ninakaw nila Revilla, nila Estrada at nila Enrile. 10 billion ang halaga ng PDAF scam. Imagine niyo yan mga kabunyog. Sinong nagsasabing walang pundo ang bayan? Sinong nagsasabing walang pundo ang bayan? Mayroon. Kaya lang ang nangyayari ganito. Tama ka, Gis. Yung 51 billion na punto lang sa isang distrito. Ngayon ang tanong, kung napunto lang yung 51 billion sa isang distrito, sa Davao City, yung distrito ni Pulong, di dapat napakaunlad na ngayon ang Davao City. Baka mayroon ng subway ang Davao City dapat eh. Di ba? Yan mga kabunyog. Hindi natuloy ang Mindanao Rail Project. Wala. Bakit? Hindi raw kasi nag-release ng pautang ang China. Yung pangako ng China na pautang na 83 billion na pampundo sana doon sa unang segment or first phase ng Mindanao Rail Project na magsisimula sa Tagum, dadaan ng Davao City, magtatapos sa Digos, hindi natuloy kasi hindi naman nag-release ang China ng project. Drawing din. Pero kaya sanang punduhan yung Mindanao Rail Project galing sa sarili nating pondo, GAA. Yung General Appropriations Act. Kaya lang, ang problema, ang pinag-uusapang pondo na pinagdidebatehan ng Kongreso, hindi ipinupundo sa mga importanteng proyekto. Napaka-importante ng proyekto na yan. Mindanao Rail Project, napakaganda. Imagine niyo magkakaroon na ng rail system ang Mindanao. Iko-connect, first segment pa lang yan. Bakit first segment? Kasi sa hinaharap pwedeng dugtungan eh. Itong first segment, ito? Magsisimula sa Tagum, dadaan ng Davao City, magtatapos sa Digos. Imagine niyo yung haba na yan. Yung mabibinipisyuhan niyan ng mga kababayan natin kung natuloy ang Mindanao Rail Project. Kaya lang, bakit? Hindi nga daw na-release yung pondo para dyan. Galing sa China yung utang. Bakit nga kasi uutang pa sa China? Mayroon naman pera Binigay lang kasi kay Pulong yung 51 billion. Doon lang sa distrito niya sa first district ng Davao City napunta eh. Ang tanong ngayon, tanungin ko nga ang Davao City, first district, yung distrito ni Pulong, napakaunlad nyo na ba? Sa ngayon, pinagamitan ng 51 billion pesos na yan. Di ba? Di dapat may subway project na ang Davao City, first district. Alam nyo mga kabunyog, matagal nang usap-usapan daw yan, sabi ni Napoleon Bonaparte sa railway project sa Davao. Yun nga, Napoleon eh. Yung plano, yung first segment magsisimula sa Tagum, dadaan ng Davao City, tapos magtatapos sa Digos. Kaya ang tawag doon, Tagum, Davao City, Digos Railway Project. First segment. Kung nayari yan, operational na sana 2024-2025, so ginagamit na sana ngayon, dudugtungan na sana yan ng second segment o second phase. Hindi nga natuloy. Bakit hindi natuloy? Yan yung inanunsyo ng Department of Transportation na na-cancel daw yung project na yan kasi hindi naman natuloy yung pagpapautang ng China. Yung pangako ng China na pupunduhan ng 83 billion, hindi natuloy. Pero ang totoo, kahit naman hindi pinunduhan ng China, may pera. May pera eh. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, ito ang problema ng kawalang kaunlaran ng Pilipinas. Kapag mayroong mga malalaking project na tulad niyan, Mindanao Rail Project, 83 billion, ano ang solusyon na naiisip lagi ng mga politiko? Sige nga mga kabunyog, anong solusyon ang naiisip lagi ng mga politiko? Saan kukunin ang pondo?
pag may mga ganyang project na napakaganda niyan, napaka-importante niyan, napakalaking tulong yan sa bayan. Saan nila kinukuha ang mga budget sa ganyan? Una nilang pinagkukunan yan, mga kabunyog, saan? Tingnan ko nga kung may sa utang, tama si Mercado. Mangungutang, tama si Norman Torino, di ba? Mangungutang. Ngayon, kung hindi naman sabi ni Rick Dewey Bistal, kalukuhan mo bunyog, anong walang railway, puntahan mo doon. Bakit? Natuloy ba yung project? Natuloy ba yung project? Sige nga, tama ba itong sinasabi ni Rick Dewey Bistal? Mayroon daw project doon, natuloy daw yung project na yan. Sige nga. 2023 na, nababasa ko pa na kinansilan na nga ng DOTR yung Mindanao Rail Project. Kasabay yan na na-cancel nung project din ng pag-revive ng Bicol Express. Diba nung mga panahon mayroon kaming railway system ang Bicol, yung Manila Tutuban papunta ng Bicol, nawala rin yan, matagal na, wala na ngayon. Ang mayroon lang railway hanggang lang sa Calamba papuntang Tutuban, tapos na-extend na ngayon Lucena, pero hindi pa ganun kaano. Pero mulang Lucena papuntang Bicol, wala, hindi operational yan. Ngayon, ang nangyari mga kabunyog dyan sa Mindanao Rail Project, hindi itinuloy. Kasi nga, ang nangyari, hindi na-release yung pondong 83 billion ng China. Kaya lang, ang gusto kong ipakita dito, ang totoo, hindi tayo dapat nangungutang para sa mga proyektong ganyan. Kasi 83 billion yung uutangin sa China, 51 billion nga ibinigay lang kay Pulong eh. O bakit pa kailangang mangutang? Magbabayad pa tayo niyan. Kaya lang, ikaw ba naman, anak ka ng presidente? Anong ginawa ni Pulong? Gusto niya sa kanya yung 81 billion, ay yung 51 billion. So, mali eh. Ngayon, pangalawa, kung hindi iuutang yung mga projects na malalaki, anong source ng fund? Tama po yung sagot nyo. Kung ginagawa ng mga politiko, mayroong malalaking proyekto tulad nitong Mindanao Rail Project, ang unang pagkukunan lagi na naisip nila utang. Kung hindi naman utang, saan kukunin yung pampondo? Sige nga, kung hindi utang, saan kinukuha yung pampondo? Mga kabunyog, mga kababayan. Ano yung pangalawang pampondo? Kung walang utang, kung hindi nagkakautang, saan kinukuha yung pampondo sa project? Sige nga. Saan kinukuha? Saan kinukuha kapag walang utang? Anong solusyon ang ginagawa nila kapag hindi utang? Ibibigay kay SM, tama si Pincano. Yan na yung private sector, tama si Antonio Bienco. Yung na yan, yun yung tinatawag na public-private partnership, PPP. Public-private partnership. Parang katulad yan ng yung Skyway 3. Naalala nyo yung Skyway 3? Yung Skyway 3, ang nag-construct si San Miguel Corporation, SMC Infrastructure. Siya ang gumastos diyan, ang SMC. Kaya siya ngayon ang sumisingil ng toll fee. Kaya napakamahal ng toll fee kasi private. Hindi sa tax. Kabunyog Alberto Escalante, hindi sa tax, hindi sa buwis. Ang una, utang muna. Ang hindi nakuha sa utang, saan kukunin? Ipapapinan sa private. Yan na yung PPP. Kaya yung maraming mga projects, tingnan nyo yung INLEX, tingnan nyo yung ISLEX, tingnan nyo yung TPLEX, tingnan nyo yung Star Tollway, ang lahat ng nag-construct niyan, kung hindi man San Miguel, yung Metro Pacific ni Pangilinan o kaya Ayala, yan yung mga gumagawa niyan.